Magandang umaga po sa inyong lahat. Today is the solemnity of the Ascension, ang dakilang kapistahan ng pag-akyat ni Jesus sa langit. And today also is World Communication Sunday, araw ng mga marites, araw ng mga chismosa. Pero itong mga chismosa natin ay mga chismosa para sa ating Panginoon, sapagkat nagmamarites sila tungkol sa Diyos, tungkol sa pisimbahan, at tungkol sa pananampalataya. And after my homily, I am going to bless the members of our Cathedral Social Communications Ministry. Nandito po sila sa unahan. Pwede bang tumayo itong mga marites na ito? Tayo kayo lahat. Palakpakan natin, no? Pwede na kayong lumayas. Okay, maupo kayo. So remind me, no, that after my homily, I am going to bless you. Okay? If you don't remind me, I'm blessing you next year na ulit. Okay? So, feast or solemnity of the Ascension. Some authors are saying that it's also all right to call Ascension as the Feast of Transition. Kapistahan din daw ito ng transition. Pag sinabing transition, moving from one state to another, moving from one chapter to another, from one situation to another, from one role to another. Jesus in today's feast transitions from his earthly existence to his heavenly existence. He ascends into heaven because his mission here on earth is already accomplished. And there, he goes back to the Father where he came from. Transition. Pero hindi lang si Jesus ang nagta-transition. His disciples also transition from being just merely followers to becoming active disciples of the Lord. Sapagkat when the Lord goes back to heaven, he entrusts to him. He leaves his disciples behind, entrusting them a very huge responsibility. And what is that huge responsibility? Patakbuhin ang simbahan. Ipagpatuloy ang misyon ni Jesus dito sa lupa. Kung dati-rati sa loob ng 3 taon, si Jesus ang nagpipreach. Si Jesus ang nagpapadama ng pag-ibig at awa at compassion ng ating Panginoon. Si Jesus ang sumasagot sa mga tanong. Ngayong wala na si Jesus, yung mga disipulo na ang magpipreach. Yung mga disipulo na aparamdam ng pag-ibig, kapatawaran ng Panginoon. Kung may mga tanong ang mga tao, sila na mismo ang sasagot, hindi na si Jesus. They become active participants, not just mere followers. Before, it was Jesus leading. Now, as they are left behind on earth, they will lead the rest of the church community in continuing the mission of the Lord. Amen? Introduction pa lang yan. Okay? Alam nyo ho, ang transition ay hindi madaling bagay. Di ho ba? Hindi ganun kadali ang transition. Transitions can be unsettling. Transition can produce crisis or struggle. Transition can be discomforting. I have my own story of transition. Ito ho yung transition ko from the seminary to actual ministry. In 1995, I was a newly ordained deacon. So pinakawala na kami sa seminaryo at nilagay na kami sa parokya. At ang trabaho ng deacon ay magbinyag, mag-bless, at saka mag-preach, mag-homily. Saan ako na-assign bilang deacon? Sa aking home parish. Ano yung home parish ko?
Immaculate Conception Cathedral of Cubao. Dito ako na-assign na deacon noong 1995 during the time of Monsignor Ray Celso. So pinag-homily ako. Dito, nag-homily ako. Bagong-bago ako. Ha? At alam ko, kabadong-kabado ako noon. Alam niyo ho, 30 minutes, 30% into my homily, nagkaroon ako ng mental blackout. I couldn't continue. And so, I look at my notes to be able to recover, but as I look at my notes, they were not saying anything to me. I could not recover. At tinignan ko yung mga tao, yung mga mukha nila, parang hinihintay ano yung aking sasabihin. Wala na akong masay. Alam niyo ho, sa hiya ko, yumuko na lang ako. Hindi ko na tinignan yung mga tao at ako'y tumalikod at naupo katabi ng pari. Hindi tapos yung homily. So nag-take off ako, pero hindi ako nakalanding. Pero mas okay na yon. Ang ibang pari, hindi pa nga naka-take off sa homily, nag-a-attempt ang pag-landing. No? Kaya sabi ko sa sarili ko, kaya ko kaya ito, Lord? Ha? Paano na ako maging pari ako at regular ng pag-homily at tapos lagi ako magme-mental blackout? So during the transition, I struggled. Hindi ganun kadali. Kilala niyo ba si Father Edril Dairit? Yung ating dating parochial vicar or assistant parish priest. Kilala niyo si Father Edril? Yung super tangkad na pare? Ha? Yung super tangkad na pare? Siya po ay nalipat na. Hinatid namin siya kahapon sa San Roque Parish, Bagong Bayan, sa likuran ng Eastwood, sapagkat nag-umpisa na siya bilang kura paroko doon. Yan ang kanyang bagong appointment. Hinatid ko siya doon para tiyaking umalis na siya rito sa katedral at wag na siyang babalik. Si Father Edril ho, nung nasabi na sa kanya ni Bishop na siya ay magiging parish priest, i-appoint na parish priest. Lapit siya sa akin, nalaman na ng mga tao. Sabi niya, Father Steve, ninong, no? Sabi sa akin ng mga parishioners ng katedral, Father, Edril, ililipat ka na pala. Sana si Father Steve na lang yung nilipat. Si Edril. Tapos sabi pa niya, alam mo, Ninong, ha? Ninong ang tawag niya sa akin, ha? Ninong ang tawag sa akin. 1 year lang ako sa San Roque Parish. After 1 year, ako nang papalit sa yung rector at parish priest. Kasi kaya ko naman eh. No? Yan si Edril na palabiro. Kaya marami nag-iyakan sa pag-alis ni Father Edril. Ito lang social communications ministry na paborito ni Father Edril. Ang dami ritong lumuluha. Pero sabi ng isa, Father Edril, hanggang June 1 lang ang luha ko sa iyo. So sa June 2, wala na dapat luha, di ba? No? So maraming umiyak. At habang lumalapit sa akin yung mga tao, umiiyak dahil alis si Father Edril, ako naman ay tuwang-tuwa. Hindi ho, miss na miss ko na itong parang ito si Father Edril. So before he reported to San Roque Parish, the night before, binigyan po namin si Father Edril ng despedida. At kanyang speech, basically ganitong sabi niya, natutuwa ako kasi inappoint akong parish priest. Natutuwa ako kasi ang aking obispo, si Bishop Elias, ay may tiwala sa akin para humawak ako ng isang parokya. Pero ito rin sabi niya, sa kabila nun, kinakabahan din po ako. Kasi bago ito. Hindi na lang ako assistant parish priest, kundi parish priest na ako. Si Father Edril ay isang magaling na pari. Si Father Edril ay isang malaki ang kakayanan na pari next to me. Ganyan po kayo magyabangan sa kumbento, no? Patawarin nyo na kami sa aming yabang. Pero sabi ni Edril, alam niyo, Father, ito yung yabang ko, ito yung galing ko eh. Tukulo ko talaga, ano? Edril, naka-livestream to. Panoorin mo na lang. So, sabi niya, kabado ako.
Kasi di ko alam, no? Di ko alam kung ako'y magiging effective na parish priest. And I could relate with that. The first time I was appointed by the late Jaime Cardinal Sin to be the parish priest of San Isidro, Labrador, Simbagwa, Silangan, next to Payatas, grabe rin yung kaba ko. After that, 2 years after, inappointed naman ko ni Cardinal Sin bilang unang kura paroko ng Our Lady of Pentecost sa Loyola Heights. Naging parokya yun noong 1999 ng walang pera, walang simbahan, walang lote, walang kumbento. Meron lang sila parish priest. No? Pero when I went there, when I received my appointment, I was also scared. It was another transition in my life. So I could relate with the fears and doubts of Father Edriel. Normal yan sa transition. When you transition to a new role, to a new position, to a new chapter in your life, it brings with it crisis, struggles, discomfort, uncertainties. Pero ito ho, ang pangako ni Jesus sa kanyang mga disipulo na nag-transition to become active proclaimers, missionaries in the church, sabi ni Jesus sa kanila, full of assurance, I will be with you till the end of time. Before he ascended into heaven, he told his disciples, I will be with you till the end of time. That was our verse before the gospel. The Lord Jesus also promised his disciples the Holy Spirit, the advocate, the counselor. And the role of the Holy Spirit is to remind the disciples, to guide the disciples so that they will remember the mission and teaching of the Lord Jesus Christ. Kaya naman, yung dating mga takot ng mga disipulo, nung sila'y binabaan ng Espiritu Santo nung Pentecostes, from being timid, shy, fearful, doubtful, they became bold and wise missionaries and proclaimers. And how is that so? Because of the Holy Spirit. So sa ating transition, pag nakaramdam tayo ng takot o pangamba, sinasabi sa atin ni Jesus, do not be afraid. I am with you till the end of time. The Holy Spirit will be with you to empower you, to strengthen you, to inspire you, to give you wisdom. Sa akin dating parokya, ako ay naimbitahan para mag-celebrate ng misa sa kanilang nanay on her 90th birthday, 90th birthday. So, in-interview ko yung mga pamilya, yung mga anak. Kung ano ba yung nanay nyo, gusto ko malaman ang istorya ng kanyang buhay. Ito yung kwento nila. Sa Baguio sila lumaki. No? Sa Baguio sila lumaki. And sabi nila, yung nanay nila ay talagang housewife lang. Nag-aalaga ng bahay. No? Nag-aalaga ng mga anak. Then one day, suddenly, yung kanilang tatay namatay. At yung nanay nila naging byuda in her mid-30s. Batang-bata. At naiwan sa kanya 6 na maliliit na anak. And her mother struggled. Walang stable income yung nanay kasi plain housewife. Hindi handa yung nanay. But despite the struggle, the mother transitioned from being a housewife to a sole breadwinner, single mother na breadwinner. At dun sa Baguio, ang ginagawa daw ng mami niya, nagbebenta ng kung ano-ano, mga pagkain, bagnet, longganisa, grapes, biyahe papuntang vegan, at tapos mga 20 to 30 kilos of goods, ibiyahe niya pabalik ng Baguio at ibebenta sa mga government offices. And she will make 4 rounds in a day to distribute sa kanyang mga suki yung kanyang paninda. Pautang ang lahat ng iyon.
Pagdating ng payday, babalik siya ulit sa mga opisina para mangolekta ng bayad at uulitin na naman niya. Biyabiyahe siya ng bigan, kukuha ng paninda at ibebenta ulit. At nag-alaga rin ng baboy ang kanyang nanay sa likuran ng kanilang bahay. At yung mga bata, natatandaan daw nila, nagtutulungan sila. Pupunta sila sa bawat kapitbahay at magtatanong, meron ba kayong kaning baboy para sa baboy ng mami ko? And the neighbors would readily give them kaning baboy because they knew the hardship of their mother. At alam niyo ho, yung nanay na yon na naging sole breadwinner, she was able to raise her children and send them to school, producing 3 engineers, 1 teacher, 1 CPA. Napatapos lahat. Ang lahat ngayon established sa kanilang buhay. Kaya yung party nila para sa kanilang nanay sa 90th niya, bonggang-bongga, bilang pasasalamat. Tinanong ko yung mga anak, paano na-survive ng mami nyo na kayo'y palakihin at siya yung sole breadwinner? Alam nyo, sagot ng mga anak, ganito, Father, faith, pananampalataya. Our mother is very religious. She prays the rosary daily in Ilocano. Jak maawatan ti Ilocano nya matandayta, no? Jak maawatan. She prays the rosary in Ilocano daily. So sabi nila, and she goes to mass every day. Walang puknat. She only stopped going to church when she got older and during the pandemic. Pero saan siya kumuha ng lakas during those times? From her faith. At ganun po ang ginagawa ng Espiritu Santo sa ating buhay. The Holy Spirit empowers us. The Holy Spirit strengthens us. So when you feel some difficult transition in your life, if you're facing something challenging, something distressing, something huge as you transition, remember the words of Jesus, you are never alone. The Holy Spirit is in you, empowering you and guiding you. Kaya ngayong kapistahan ng pag-akyat ni Jesus sa langit, sinasabi sa atin, ito'y panahon ng transition. Kung meron kayong transition sa buhay at kayo nahihirapan, pinapaalala sa atin, ang Diyos ay lagi pa rin nating kasama para tayo ay palakasin. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon.